biyaya po ang Panginoon. And ngayon po ay nasa week number 10 tayo ng Kingdom Callings. And this is the last topic of this series. And ang title po natin ngayong umaga is called The Heart of the King. The Heart of the King. Manalangin po muna tayo. Hallelujah. Aming Ama, makapangyarihan sa lahat, salamat dahil mabuti ka, Panginoon, sa amin at hindi mo kami pinapabayaan kailanman sa City Disciples, Panginoon. And we thank you. Dalangin po namin ngayong umagang ito ay samahan mo kami, Panginoon. Bawat salita na nanggagaling sa iyo ay tumanim sa kailaliman ng aming espiritu at maunawaan namin, Panginoon, ang totoong puso mo ngayong umagang ito. This is what we pray. In Jesus' name. Amen and amen. Palakpakan po muna natin ang Panginoon. At alam kong ready na inyong mga Bibles. Buksan na po ninyo sa Matthew chapter 11. Verses 25 hanggang 30. Tatapusin na po natin ang Matthew chapter 11. So ang next series natin, next week, will be on Matthew chapter 12. So ngayon, ay kung napapansin nyo nakaraan, medyo harsh at direct at masakit at mabigat ang lahat ng topics natin. Hindi dahil ginusto ko, kung hindi dahil yun naman yung nakasulat at yun yung sinabi ni Jesus. Okay po, hindi ko kayo pinagtitripan, hindi ko kayo tinatakot, hindi ko kayo pinupush, kung hindi ang Diyos mismo ang nagbigay nito sa atin. Pero ngayon, as Matthew chapter 11 is coming to a conclusion, biglang nag-tone down yung atmosphere ng mga salita ni Jesus. And gusto niya kasi ngayon na maunawaan mo kung bakit siya frustrated nung nakaraan. It is that ito kasi yung puso niya at ipapaunawa niya ito sa iyo. Sabihin mo sa katabi mo, sa iyo. Ipapaunawa niya ito sa iyo ngayong umagang ito kung ano ang totoong puso ng hari na ating pinaglilingkuran. So basahin po natin Matthew chapter 11 verses 25 to 30. Magbabasa po ako sa ESV. If your Bible is the same. Okay, Matthew 11, 25 to 30. Verse 25, At that time, Jesus declared, I thank you, Father, Lord of heaven and earth, that you have hidden these things from the wise and understanding and revealed them to little children. Yes, Father, for such was your gracious will. All things have been handed over to me by my Father, and no one knows the Son except the Father, and no one knows the Father except the Son, and anyone to whom the Son chooses to reveal him. Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Amen. Salamat po sa Diyos sa kanyang mga salita na sulat para sa atin. So, welcome again sa week number 10. And this is one of the questions na tinanong at pinag-iisipan ng ting mga tao for the span of our history. Ang tanong na, ano ba talaga ang Diyos? Sino ba talaga ang Diyos? Or what is God really like? Ano ba talaga? Pag sinabing Diyos, sino ba siya o ano ba siya? And to the point as kakaisip natin noon, simula pa sa mga sinaunang mga tao, kung ano-ano ng klaseng Diyos yung ginawa natin based on our perspective. Dahil merong hinahanap yung puso natin kung sino ba talaga ang Diyos. What is God really like or who is God really? And as we come to this final message ng Kingdom Calling series natin, we stumble upon the most comforting and revealing words of Jesus na sinabi niya, I think, even in the whole Bible, this is one of the most comforting and revealing. Hindi tungkol sa kapangyarihan niya, but we know that He's powerful. Not about His miracles, but we know that He does miracles. And not even about His authority, and we know that all authority has been handed to Him. Pero, dito sa passage na ito, Jesus is revealing what His heart is like. Ang pinapakita niya po sa atin ngayong umagang ito, at gusto ko na itanim niyo sa mga isipan ninyo ay, gusto ng Diyos na i-reveal sa inyo ngayon kung ano ba talaga yung puso niya. Kung paano ba ang puso ng Diyos. And people have all kinds of assumption kapag dating sa kung ano ba talaga ang Diyos o kung sino ba talaga ang Diyos. And
Alam nyo, kaya nga na-develop yung mga sobrang daming religion sa mundong ito na when you search for it, you will see that their God is distant. Malayo sa kanila. Yung Diyos nila ay galit. Their gods are distant, or God is angry, or God is demanding, or God wants me to do this or to do that. Pero dito, Jesus opens up a window into the very heart of the King. Pinapakita niya sa atin in Matthew chapter 11 kung ano ba mismo yung puso ng hari. At gusto kong pong maunawaan ninyo ito dahil sobrang importante nito. More than anything that we have ever learned, gusto kong maunawaan ninyo. Kasi pag naunawaan ninyo kung ano yung puso ng hari, you will know kung ano talaga yung dahilan kung bakit siya namatay, kung bakit siya bumaba pa dito para iligtas tayo sa ating mga kasalanan. And we will find that God is not a tyrant. Hindi siya nagpapahirap sa atin. He is not a taskmaster. He is someone gentle, lowly, and deeply inviting us into His heart. And this passage is more than just an invitation. This is a revelation of who Jesus is at His core. Kung sino ba ang Diyos sa kaloob-looban niya, at His heart. And that is the most sweetest thing. That is the sweetest thing that I could ever think of. When the God who created the universe looks at you and tells you na gusto niya na malaman mo kung ano yung puso niya. Okay po? Kaya pumasok tayo, kung nagno-notes kayo, number 1, when wisdom gets in the way. When wisdom gets in the way. So bago tayo pumasok at maunawaan kung ano yung puso ng Diyos, gusto kong malaman din ninyo na merong humahad lang para malaman mo yon. Okay? There is something blocking the way for you to know the true heart of God. And basahin po natin ulit, balikan natin as we are exegeting these verses. Verse 25, at that time, Jesus declared, I thank you, Father. So nagsimula si Jesus with a prayer of thanksgiving. I thank you, Father, Lord of heaven and earth, that you have hidden these things from the wise and understanding and revealed them to little children. Yes, Father, for such was your gracious will. Nagsimula si Jesus ng prayer of thanksgiving, pero hindi sa ine-expect natin na pasasalamat. Okay, nagpasalamat siya sa Diyos, sa Ama, dahil tinatago daw ng Ama yung katotohanan ng kaharian ng Diyos doon sa mga wise and understanding, and revealing those truths to those little children. At kung ikaw ay, alam mo yon, kung medyo immersed ka na dito sa verses na to, mapapatanong ka, bakit? Bakit tinatago ng Diyos yung puso niya doon sa mga nakakaunawa, doon sa mga wise, doon sa mga marurunong, at sa amin ni Jesus, nire-reveal niya yung puso niya doon sa mga maliliit na bata. And meron tayong mga examples dito ng maliliit na bata. Ayan, nandiyan si Aji, nandiyan si Gideon, may mga naghahabulan doon sa labas. And Jesus saying, I am revealing my heart to these little children. Because here is the hard truth. Ito po yung katotohanan na kailangan niyong maintindihan. The kingdom is not accessed through pride, intellect, or status. Hindi porket meron kang ipagmamalaki, ay makakapasok ka na sa kaharian ng Diyos. Hindi porket ikaw ay matalino, o may pinag-aralan ka about the Bible, doon nag-aaral tayo about these things. Pero hindi porket nakatapos ka ng ganito, nag-masteral ka sa Bible school, mag-aaral ka ng ganyan, hindi ibig sabihin noon na malapit ka na sa puso ng Diyos o may access ka na sa kaharian ng Diyos. Hindi porket meron kang katungkulan sa church at mataas yung katungkulan mo, maaaring isa kang kung ano ka man, kung leader ka man, kung reverend ka man, kung bishop ka man, di ba? The kingdom is not accessed through your status, through your pride, and through your intellect. It is accessed through humility. At ito po yung word na gusto kong i-note ninyo. Kung meron kayong i-note ngayong umagang ito, it is humble dependence. Humble dependence. Kasi alam niyo po, yung mga matatalino, the wise, yung marurunong, most of the time, they trust in their own minds. Amen? They trust in their own minds. Kaya nga, sobrang delikado, kaya pinili ko po na
sa biyaya ng Panginoon, ipanalangin sa Lord na, Lord, bigyan mo po kami ng communicators training. Kasi kapag ikaw ay maraming nalalaman, most of the time, nagiging dependent ka na hindi sa Diyos, kung hindi doon sa mga nalalaman mo, doon sa mga inaaral mo, o doon sa sarili mong kakayanan. Come on, city disciples have been in this road for a long time. For a very long time until Jesus met us 3 years ago. Nang totoo talagang ito mismong word na to, yung humble dependence. Kasi alam nyo, hindi natin napapansin na nagre-rely na tayo sa sarili nating kaalaman, sa sarili nating karunungan. Pero yung mga childlike, kasi sabi ni Jesus, the Lord is revealing these things. You have hidden these things from the wise and understanding and revealed them to little children. Pag sinabi kasing childlike, sabihin mo sa katabi mo, childlike. They trust, alam nyo yung mga bata, they trust in someone greater than them. Amen? Ito yung isa sa mga tanong sa akin Bakit sa mga bata, Lord? Kasi nung nakita ko, nung tiningnan ko po dito at pinakita ng Diyos sa akin sa biyaya ng Panginoon, yung mga bata, they trust in someone greater than them. In the kingdom of God, revelation is a gift. Hindi po siya isang achievement. Kapag mayroong pangungusap ang Diyos sa iyo, ito ay regalo niya sa iyo. Kaya hindi siya dahil naging mabuti ka, hindi siya achievement dahil nag-outreach ako, nagturo ako sa mga bata, nagpakain ako, nag-donate ako ng ganito, nag-tithes ako ng 35,000. It is not access through that, okay? Kung titingnan nga natin, okay, you don't climb your way up. Wala ditong it's the climb. Okay, I can almost, hindi, wala, okay? Wala ditong the climb. Sa totoo lang, baliktad. If you want to access the kingdom of God and if you want Jesus to reveal these things to you, imbis na paakyat, you have to kneel your way through it. Kailangan mong lumuhod sa Kanya. Kung titingnan mo rin, kung babalikan natin, a few months ago in our God of Miracles series, most of the time, kapag ang mga tao na may inaalihan siya ng demonyo o meron siyang sakit, paglalapit sila kay Jesus, paghihingi sila ng miracle sa Kanya, ang una nilang gagawin lumuluhod sila. Kung hindi man sila lumuhod, ang una nilang gagawin, i-acknowledge nila kung sino si Jesus. Jesus, the Son of David, the Son of God. Naalala niyo yung dalawang bulag na hindi natin alam kung paano nila nasundan si Jesus dahil bulag nga sila. Di ba? Naalala niyo yun? And nung una nilang nalapitan si Jesus, it's either they kneel to Him or they acknowledge Him. Ibig sabihin, bago ka lumapit kay Jesus, bago niya ipakita sa iyo yung puso niya, if you want to understand Him, ang una mong kailangan gawin ay magpakumbaba sa harapan niya. Not on your own understanding, but to rely on Him. Kasi ito yung mga bata, they rely on someone greater than them. Their parents, their guardians, okay? And if we go forward a few chapters, kung tatalon tayo ng kaunti in Matthew chapter 18 verse 3. Okay, Matthew chapter 18 verse 3, ang sabi diyan, and He said, truly I tell you, unless you change and become like little children, you will never enter the kingdom of heaven. Unless you change and become like little, ibig sabihin ba nito, kailangan mo maging isip bata? Okay, hindi, okay? Ngayon, kung bakit ko ito ina-explain sa inyo, kailangan nyo makita, ano ba yung sinasabi ni Jesus? Because He said it in Matthew chapter 11, and then a few chapters later in Matthew chapter 18, sinabi niya ulit, unless you change and become like little children. Little children. Now we go back to those words, humble dependence. Ito kasi yung itsura ng childlike faith. Yung humble dependence na yon. Okay? Ito ang katotohanan sa mga bata. Ang mga bata na yan, they don't care if the bills are unpaid. Kung meron kayong bill ng Meralco sa bahay nyo, walang pakialam si Aji kung bayad na yung kuryente nyo. Tama, tita? Mamumroblema ba siya? Wala ta. Dumating yung bill, tapos inabot sa kanya. Mamumroblema ba? Hindi sila mamumroblema. Halimbawa kay Pablo yung ibigay mo to kay, ibigay mo. Hindi sila mamumroblema. Okay? They will still jump to your arms with joy and expectation. Amen? Wala silang pakialam dyan. Wala silang pakialam kung wala nang paubos na yung laman ng ref ninyo o may lulutuin ba kayo mamaya. Ang alam nila, naniniwala sila sa'yo na magluluto ka ng pagkain mamaya at pakakainin mo sila. Amen? Nagreklamo ba si Gideon? Alam, paubos na yung gatas ko. Ito talaga si... Okay.
Papay Orlan eh. Ito talaga si Papay Orlan, paubos na yung ano ko. Hindi ba? They just ask for food. Manghihingi lang sila ng pagkain. O pagka hindi pa sila nakapagsalita, iiyak lang yan. O habulin lang yan yung daliri mo. Tapos naniniwala sila na magpo-provide ko sa kanila. Children don't calculate whether you are worthy of their trust. They simply trust you. Amen? Lalo yung mga bata, hindi niya ikakalculate kung katiwa-tiwala ka ba, lalong ikaw yung magulang niya. Hindi niya ikakalculate. Alam niya na pwede kanyang pagkatiwalaan. Amen? Okay, yung mga bata, hindi sila nasa-stress. Kaya nga sabi, ang sarap maging bata ulit eh. Wala silang stress sa bukas. Bukas, ganito na naman. Lalo sa may mga anxiety dito at hindi makatulog na ikakaisip sa mangyayari bukas. Sa mga bata, walang ganun. Ang iisipin lang nila, ano naman kayang susubo ko bukas? Lupa naman? They don't stress about tomorrow. They live in the moment. Knowing someone else is in charge of their lives. Okay? Alam nila na meron silang pwedeng pagkatiwalaan. Children don't try to earn love. Hindi nila inaayos yung sila. Kailangan maging maayos ako para mahalin ako ni mama. Hindi alam nila na mahal mo siya. Amen? Alam nila na mahal mo sila. They simply receive the love and they rest in it. Children don't carry the weight of the world. They place their little hands in yours and they walk freely. Yung mga bata na yan, children don't hide in their need. Tumatakbo lang sila sa kanilang mga magulang when they're hurt, when they're confused, when they are scared. Alam nila na meron silang pagkakatiwalaan. Hindi sila nagtatry maging impressive. Kontento na sila dahil alam nila na mahal nyo sila. So kung ganito yung childlike faith, ibig sabihin, we don't try to impress God with our knowledge. Dito tayo magkakamali. Kapag ka naisip natin na kailangan kong maging mas matalino, kailangan kong maging ganito, kailangan kong maging ganyan, kailangan makatapos ako ng ganito, kailangan ganito ako. Okay? Pero ang kailangan natin maintindihan, it is that kailangan mo lang lumapit sa Diyos with humility, with openness, and with childlike faith. Ibig sabihin ng childlike faith, you trust na there is someone greater than you na hindi ka pababayaan. Amen ba? Kasi ganun yung mga bata. They simply trust. At ganun yung gusto mangyari sa atin. Alam nyo, para sa atin na marami nang isipin, mahirap to gawin. Maniwala kayo sa akin. Sobrang hirap nito. Pero proven and tested sa amin po na mga nakasubok na sa biyaya ng Panginoon na ilagay ang buong tiwala sa Diyos, hindi talaga siya nagkukulang kahit kailan. Magte-testify ako ng kaunti. Alam nyo, sobrang daming beses ito nangyari, pero recently lang, wala po tayong pambayad ng renta dito sa church na to. Ito nakaraan. Ito ang last na bayad lang natin. Sa totoo lang, wala nang pambayad. And nag-usap kami ng ating asawa, yung pinakamagandang si Ate Faith niya, with her own table and newly hardbound Bible. Nag-usap kami, sabi, wala tayong pambayad ng renta, pero meron tayong pera, pero may babayaran din tayo. Yung babayaran natin sa akin dito, may 20K sa condo, may 10K ganyan, meron sa bahay na 60. Meron tayong babayaran, pero ito lang yung pera natin. Tapos, hindi na namin diniscuss pa ng mas matagal. Alam na namin na kailangan namin ibayad yun sa renta ng church. So, nilabas namin lahat ng pera namin, and then true enough, nag-provide ang Lord para sa iba namin pangangailangan after namin ilabas yun. Amen. Kung may kailangan. Sabihan niya sa mga. And alam niyo, at that time, when we were deciding, hindi talaga kami natatakot. Kahit kaunti. Hindi kami natatakot. Kasi alam namin, it is proven and tested that every time, nauunahin namin ang Diyos. Amen. Nagpo-provide siya. Ganon po yung itsura ng humble dependence sa Diyos. Kasi ito yung pinakamahirap na ano ko na ito babayad ko na ito sa pangangailangan ko Pag hindi na ito binayad, problema na naman ako. Pero naniwala kayo sa akin, naniwala ako sa puso ko na kung inuna ko yung pangangailangan namin kaysa sa pangangailangan ng Diyos, lalo kami may problema. Dahil proven and tested din yun. Patingin nyo, we've always been humble in that state of humble dependence. Hindi.
may mga times din na inuna namin sa sarili namin at doon kami lalamas ng problema. Doon kami mas lalo na sa utang. Okay, and ibalik natin dito, in that humble dependence, the heart of the King. Yung topic po natin ngayong umaga, the heart of the King. Sabihin mo nga sa katabi mo, the heart of the King. Ang puso ng hari natin is accessible to those who need Him. Doon sa mga tao na totoong nangangailangan sa Kanya. Okay? Amen ba? Kasi alam mo, kung ikaw, alam naman na ito yung mahirap eh. Pag ipapakita mo sa Diyos na, kaya mo na eh. When you're having that kind of pride, kaya na talaga ng Diyos. Kasi nakikita niya, kaya mo pala eh. Pero doon sa mga tao who are, alam niyo, nakaluhod ka, and you know, wala kang ibang aasahan kundi ang Diyos, He will surely 100% provide for you. Amen. Pag hindi siya nag-provide para sa iyo, bumalik ka sa akin, tapos mag-privilege ko ulit sa iyo ng buo. Alam mo, bibigyan kita, hindi ako mag-provide. Ang Lord na nag-provide. Number 2, the one who truly knows God. So kanina galing tayo sa child-like faith ngayon. Ito, the one who truly knows God. Verse 27, all these things have been handed over to me by my Father, and no one knows the Son except the Father, and no one knows the Father except the Son, and anyone to whom the Son chooses to reveal Him. So nag-shift yung verse from humility, kanina, yung humble na dependence natin, into authority. Jesus isn't just meek and lowly, hindi lang siya magpagpakumbaba, hindi lang siya bumabalik to be a servant. He's also been given all things by the Father. Lahat ng authority sa mundong ito and all things in this world is given to Jesus by the Father. Siya ay mayroong exclusive access to the Father and He alone can reveal the Father to us. Kaya nga po walang ibang daan papunta sa Ama, sa kaharian ng Diyos at sa kaligtasan maliban kay Jesus. Hindi ang pastor mo, hindi ako, hindi ang church na kinabibilangan mo, hindi ang mga theology na meron ka. Nag-iisa lamang ang daan papunta sa Ama, that is Jesus Christ. He has the exclusive access to the Father. Okay, in other words, hindi mo pwedeng makilala kung sino ang Diyos and know His heart without Jesus. Ito yung topic namin kanina eh. That the whole Bible points to Jesus. Ang kabuuan ng Bible natin, ang daming nagsulat niyan. Okay? 40 authors. 3 different languages. And 3 different continents. Pero it has one theme, and that is Jesus. Jesus is the only one who truly knows the Father. Kaya wala po tayong ibang daan maliban sa Kanya. He is the only one who can make Him known to us. Kaya kung gusto mo makilala the heart of the King, ang puso ng Diyos, you have to go through Jesus. His heart. Okay? Walang kahit anong philosophy, walang religion sa mundong ito, walang karunungan, walang human wisdom that can bridge that gap maliban kay Jesus. The Son alone, Jesus alone, has the authority and intimacy to make the Father known. Kaya kung gusto mong makilala ang Diyos at gusto mong masagot yung tanong sa'yo kanina that what is God really like, kailangan mong maintindihan at bumalik kay Jesus. So many people are trying to search God, trying to fill that void sa kanilang mga puso ng pag-aaral at pagiging deboto sa mga relihiyon, sa mga iba't ibang philosophy, the New Age theologies, New Age philosophies, pag-search sa feelings, sa emotions, o minsan mga tao na malakas ang trip, they are searching for God in their hardships. But Jesus is saying, you don't find God through effort. Let me say that again. You don't find God through effort. You know God through Jesus. Nag-iisa lamang po. Okay? Kailangan nyo itong maintindihan. He is the exclusive revealer of the Father. Pero kailangan niya po din maintindihan na hindi si Jesus ang gatekeeper nito at hindi niya ito itinatago sa atin. He is actually granting it to us. Gusto niya na makilala natin ang Diyos. He chooses to reveal the Father doon sa mga tao na lumalapit sa Kanya.
Kaya nga, lagi ko kayong ini-implore at lagi ko kayong sinasabihan na lumapit kayo sa Diyos. Lumapit kayo kay Jesus. Kasi siya yung magbibigay sa'yo at magre-reveal sa'yo kung sino ba talaga ang Ama. And if you want to know what God is like, you have to walk with Jesus. You have to walk with the Holy Spirit. You have to open the Gospels, hindi lang para pag-aralan si Jesus, kung hindi, learning about Jesus is one thing. Okay? Pero listening to Him, ng totoo, yung hindi pasok dito at labas sa kabila, following Him and trusting Him are different. This is very different than just studying who Jesus is. Maaaring alam mo kung sino si Jesus. Katulad ng pag sinatanong mo yung mga bata, pag tinanong mo yung bata, nasaan si Jesus? Ano sabihin sa'yo? Yung iba nasa puso, yung iba naturo sa langit. Alam natin yun, that is studying Jesus. Pero yung makinig ka sa Kanya, Yung makinig ka sa turo sa'yo ni Jesus, na kailangan mo itong bitawan, kailangan mo gawin yan. ganito ang puso ko, ganito. Okay? Or when you actually follow Jesus, or when you actually trust Him with your life, yun po ang gusto ng Panginoong Jesus para sa atin. Kasi meron po tayong response, okay? When you respond to Jesus, you are not just accepting a wise teacher. You are accepting His heart. When you respond to Jesus, tinatanggap mo yung puso niya. Tinatanggap mo yung gusto niyang mangyari sa'yo. And you are surrendering to the one who has authority over heaven and earth. All authority in heaven and earth has been given to Jesus. So kung magiging logical po tayo at nauunawaan natin na lahat ng authority sa mundong ito ay na kay Jesus, bakit ka merong takot sa puso mo kung totoo kang nagtitiwala sa Kanya? Amen? Alam niyo kung kailan kayo nagkakaroon ng takot sa puso ninyo? It is when you don't trust Jesus and you don't understand kung sino ba talaga siya. Kasi kung hindi mo nauunawaan that everything, that all authority has been given to Him, talagang matatakot ka. Pero kung alam mo kung sino siya at alam mong hindi Kanya pababayaan, amen? Alam mo na hindi siya magpapabaya, alam mo nagpo-provide siya sa'yo, alam mo na tinitingnan Kanya at hinihintay Kanyang lumapit sa Kanya, wala kang ikakatakot. Kung alam mo na nakikinig ka sa Kanya, alam mo na sumusunod ka sa Kanya, kahit dumaan ka sa mga trials, dumaan ka sa mga situation na hindi favorable sa'yo, you will still know na kasama mo siya at hindi Kanya pababayaan in the middle of these things. At gusto ko pong malaman ninyo na dahil nasa Kanya lahat ng authority, meron pong weight itong mga bagay na ito. Meron kasamang bigat itong mga bagay na ito. It comes from the King who has all authority. Lahat ng authority ay nandoon sa hari na pinaglilingkaran natin. Yet, He speaks with the heart of a servant. Bumaba si Jesus dito 2,000 years ago in the flesh as a servant. Pero babalik po siya dito as a king. At yun yung hinihintay natin. But He still speaks with the heart of a servant. And number 3, meron pong invitation sa atin, the invitation of the king. Verse 28, the invitation of the king, "Come to me, all who labor and heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you, and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light." Si Jesus ang nagbibigay ng pahinga doon sa mga taong restless. And if that is you, kailangan mo itong marinig. Jesus gives rest to the restless. At makikita po natin dito sa verses na ito that the heart of the King is in full display para sa atin. Ano po yung una niyang sinabi? Anong kauna-unahang sinabi ni Jesus? 3 salita po. Come to me. Sabihin mo nga, come to me. Yan yung sinasabi ni Jesus sa'yo. Kung bakit ka nahihirapan, kung bakit parang laging walang pag-asa, kung bakit laging parang shaky yung buhay natin, o parang walang patutunguhan, it is because hinihintay ka kasi ng Panginoong Jesus. You have to come to Him. At ito yung invitation niya ngayon, personally, from His own very words. In the red letters in the Bible, He says, "Come to me." And this is deeply personal.
Say it with me, personal. This is deeply personal. Jesus didn't just say na, alam niyo, ang sabi ni Jesus, hindi sinabi ni Jesus na come to church o come to this religion. Ang sabi niya, come to, ini-invite ka niya papunta sa Kanya. Hindi sa City Disciples, hindi sa any specific church, hindi sa ganitong relihiyon, hindi sa ganyang samahan. He is inviting you to Himself. That is the sweetest thing na pwede nating marinig. Okay, galing sa Diyos. He says, come to me. And the gospel is not an idea, it is not a theology. The gospel is a person. It is about the prophecy, the birth, the life, the death, the resurrection, the ascension, and the second coming of Jesus Christ. The gospel is about a person. And this person, who the history is talking about for 6,000 years, is telling you, come to me. Is that not the sweetest thing na pwede mong marinig sa buhay mo? Come to me. The King of the Kingdom is inviting you personally. Nakaranas na kayo na ma-invite kayo personally? Halimbawa, pumunta dito sino ng ano nyo? Sino mga tinitingala yung mga tao? Dahil ano naman ngayon, dahil August 10 ngayon, halimbawa pumunta dito, in-invite ka ni Marvin Agustin. Dahil August 10 ngayon. Marvin August 10. In-invite ka niya personally. Happy August 10, di ba? Hindi alam, isang taong ko hinihintay yung August 10 para masabi ito sa inyo. Punta dito si Marvin August 10 and may invitation siya personally. Ken, punta ka sa bahay, ganun tayo. Kain tayo sa bahay. Papahanda ako para sa one-on-one lang dahil tropa kita. Kahit ngayon lang kita nakita, tropa tayo, parang magaan yung loob ko sa'yo. Parang sarap sa feeling na ma-invite into something. Pag in-invite ka sa mga kasal, di ba? O na-invite ka, kahit sa kahit sa mga birthday lang, kahit punta ka sa bahay, mayroong spaghetti na may carrot. Hindi ako pupunta pag may carrot yung spaghetti nyo. Sorry po. Punta ka sa bahay. Ang sarap sa feeling pag na-invite tayo, amen? Lalo na kapag personal kang pinuntahan. Pag kayo sa chat, okay lang Pero pag pinuntahan ka mismo sa bahay, na alam mo na sobrang ihalaga sa kanila na makadalo ka, hindi ba sobrang sarap sa feeling? And God, right now, in these verses, personally inviting you into His heart and into the kingdom at into Himself and telling you, come to me. Isn't that the sweetest thing na pwede mong marinig? Gusto ko kasing maunawaan nyo yung weight nitong tatlong salita na to. This is just 3 words. Pero these 3 words, pwede mo tong panghawakan. That Jesus is inviting you. Pero katulad ng lahat ng invitation, meron pong response ang invitation. Amen? It is you accept the invitation or you reject it. Okay? Gusto ko lang maintindihan nyo kung gaano kabigat yung invitation na ito, kung sino yung nag-iimbita sa iyo. At ang sabi dito sa kasunod, come to me, all who labor and are heavy laden. This is for the tired. Tignan mo yung katabi mo kung pagod. Hindi mo yung makikita kasi ngingiti yan. Di ba? Hindi mo makikita, pero behind those smiles. Di ba? For those who are tired, burdened, dun sa mga burned out, to those suffering in anxiety, to those who are depressed, to those na wala ng patutunguhan ng buhay na tingin nila, Jesus is saying, come to me, all who labor and are heavy laden. Alam mo yung heavy laden? Mamaya explain ko sa inyo. Maybe you are tired of trying to prove yourself, or maybe ikaw ay burdened by guilt or shame, o maaaring meron kang pagmamahal na hindi mo nakuha. Meron mga bagay gumugulo sa iyo for your future. Maybe you are worn out. Maybe you are burned out. Maybe you are burned out from the expectations of this life. And I want you to know that Jesus sees you. Nakikita ka ni Jesus and He knows. Kung merong tao sa mundong ito, kung wala ka man malapitan, I want you to know that there is someone who knows what you're going through.
At alam niyo yung pinaka-sweet dito sa bagay na to, He is telling you that come to me. Alam niya lahat ng pinagdadaanan mo, more than you know. Minsan tayo hindi natin kilala yung sarili natin, but Jesus does. And ang pinaka-sweet dito is that He is inviting you to Himself and He says, come. At ang kasunod, all who labor and heavy laden, and I will give you rest. Hindi lang to basta physical rest na tulog o pahinga na merong massage. Hindi ito. This is actually soul rest. Meron kasi mga bagay, alam mo yun, may mga bagay kasi na pwede nating itulog eh. Itutulog na lang ang lungkot na nadarama. Pwede, may mga ganun kasi eh. Di ba? Meron mga ganun bagay eh. Pero may mga bagay na hindi mo pwedeng itulog. Kasi pagkagising mo, naandyan pa din. And those are things that are in your soul. Mga bagay, mga bondages, mga hurt, pain, na nasa pinakaloob ng puso mo na hindi kaya ng tulog at hindi kaya ng, anong tawag ninyo pagka, stress eating. Hindi kaya ng stress eating, hindi kaya ng stress gaming, hindi kaya ng pagpupuyat, hindi kaya ng pagtulog na mahaba. There are things etched. Ayan, pag-workout daw, hindi kaya kahit anong buhat mo, kahit anong palaki mo ng katawan mo at paghuhubad at pagpo-post sa social media. Okay? Hindi kayang punan. Merong mga bagay that are etched in your soul na ang Diyos lamang ang makakapagbura. Okay? And Jesus is saying, sabi niya kanina, come to me, all you who labor and heavy laden. And I will give you rest. Not just physically, pero hanggang sa kailaliman ng kaluluwa mo, even the deepest roots na tumanim sa kaloob-looban mo, Jesus is saying, I will give you peace, I will give you freedom, and I will give you rest. Peace with God, freedom from striving, and rest that the world could never give. Sabi sa verse 29, take my yoke upon you, and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. Yung laden and yung yoke, okay, ito yung kailangan nyo maintindihan. Yung sinasabing yoke ay, it is a wooden harness na nilalagay sa mga hayop for plowing. Pagka nag-garden o nag-farming, ito yung nilalagay sa mga hayop na pangbungkal, yung yoke. It is made of wood, at Jesus is saying that, take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart. And sabi ni Jesus sa verse 30, for my yoke is easy and my burden is light. Hindi sinabi ni Jesus na, come to me and I will free you from the yoke. He's saying, take my yoke upon you. Ito kasi yung misconception natin about freedom. Na kapag ka pinalaya ka, pwede mo nang gawin kahit anong gusto mo. Alam mo, meron akong kakilala na meron siyang kalayaan, pero meron siyang extra restriction, tapos natanggal niya yung restriction at nahirapan siya. Alam niyo kung sino po yon? Si Harmy. Meron siyang cone of shame ngayon. Alam niyo yung cone of shame, yung nakalagay sa ulo ng aso. Nakita niyo na si Harmy ngayon, para siyang ice cream. So, pagkagising ko isang umaga, yun ay nilalagay namin sa kanya para hindi niya kamutin yung sarili niya at hindi niya masugatan ang sarili niya. Kasi nagpapagaling siya. Pero itong linggo lang na to, natanggal niya yon. Pagkagising ko, nandun yung sa harapan ng pinto ko. Alam niyo, naabutan ko, duguan na siya. Kinamot niya yung tagiliran niya ganito, yung buong legs niya. Talagang kita ko yung gigil niya. Pagtingin ko, para ng tosino yung ano niya. Gigil niya ganyan. Alam niyo kung paano siya maglakad ngayon pag ganyan? Seryoso, patagilid. Nakita na kayo ng katang. Yan, ganon. Alimango yung takbo ngayon ni Harmy, patagilid. Dahil, akala niya, kalayaan yung nakuha niya, na kaya ko nang kamutin yung sarili ko, yes! Pwede ko nang gawin lahat. Tulog si daddy, walang cone of shame. Woo! Buhay ang Diyos. Di ba? Kinamot niya yung sarili niya. Hindi ko alam kung gaano katagal. Kasi nagising ako ng mga 8 a.m. Hindi ko alam kung madaling araw niya na panatanggal yun, pero sira yung buong gilid niya na ganito. Kakakamot niya. And ganito minsan, and then God spoke to me. Alam niyo, minsan yung mga ganitong bagay niloloob din ng Diyos eh. And then God spoke to my heart na dito sa bagay na to, alam niyo, minsan akala natin
yung restrictions na binibigay sa atin ng Lord, hindi tayo malaya. Pero ang totoo, kapag tayo ay nasa path ng healing, mayroong mga bagay na nire-restrict sa atin ng Diyos para mag-heal tayo ng tuloy-tuloy na gustong-gusto natin tanggalin. Kasi gusto mong kamutin, kasi Makati ka. Hindi, joke lang. Sensya na po, nadala lang. Kasi Makati kasi, gusto mong kamutin eh. Hindi ba? So tinanggal niya, kinamot niya, nasugatan siya, ano nangyari? Magpapagaling na naman, back to zero na naman. Actually, hindi nga lang zero. Negative pa kasi hindi naman ganun yung sugat niya dati. Puntahan nyo ngayon sa Army sa bahay, makikita nyo kung gano'n. Napagalitan ko siya ng matindi. Pero ano wala tayong magagawa, mahal natin siya Ngayon, pinisitan ko lang. Kss, kss, kss. Takbo ka na doon. Pero ganito rin kasi minsan sa atin. Hindi sinabi ni Jesus that the yoke will be taken. Ang sinasabi ni Jesus, my yoke is easy and my burden is light. Alam niyo kung bakit light? Alam niyo kung bakit easy? Kasi kasama mo siya. Kasi nasa path ka ng healing. Hindi po instant. Yung pagtanggal ng mga bagay sa loob mo, it is a process. Okay? Yung mga bagay na itananim sa iyo mula pagkabata na gusto mo matanggal sa iyo, it is a process. Okay? Kahit kami, na mga matatagal ng Kristiyano, araw-araw may binabago pa rin ng Diyos sa amin. Amen? Pero ang sinasabi po dito is that, sabi ni Jesus, my yoke is easy and my burden is light. Kasi katulong mo siya. Kasi meron kang tatakbuhan. Kasi meron kang pwedeng pagtiwalaan. Hindi katulad dati, na kapag hindi mo siya kasama, kung may problema ka, ikaw lang. Di ba? You can pray, yes. Pero iba po, sobrang iba yung itsura ng buhay na totoong nagtitiwala sa Diyos at alam mong meron kayong connection. I know you know. Lalo sa mga totoong may relationship dito sa Diyos. Ay yoke yan. Jesus doesn't remove the yoke, but He replaces it with His. Hindi para alipinin ka, kung hindi para magtuloy-tuloy yung freedom na meron ka at yung healing na meron ka na binibigay sa'yo. Okay? Amen? It's still a life of obedience and discipleship. Pero right now, it is under Jesus, which is filled with grace, filled with love, and filled with rest. Amen. Tatlong bagay po yan. Grace, love, and rest. Wala pa ako nakikita ang bata na pinangalanan ng rest. Di ba, may mga bata na pangalan grace, love. Sa sulat yung mga anak ko, pangalanan nyo ng rest. Kasi ikaw ang aking pahinga. Resting. Ha? Resting. Resting. Okay po. Gusto ko makanawa nyo ngayon that God is inviting you to Himself and His heart is still the same. Alam nyo, out of all the frustrations ni Jesus na nakaraan, di ba sobrang bigat ng mga words niya sa atin na nakaraan, He is now concluding Matthew chapter 11 and He is telling you na kailangan mo lang naman lumapit sa Kanya. Para kasi matulungan ka niya. Okay? Kung ikaw yung nakakapagsabi ng ano, parang bigat naman, parang bigat na. Di ba? Parang ang dark, parang bigat ng pinagdadaanan ko. Jesus is just telling you that His heart for you is still the same. And He is still inviting you to Himself. And as we end this series, dito po ako magtatapos, maybe you feel overwhelmed dun sa mga callings na pinag-usapan natin itong nakaraan and sa mga topics na kinover natin about sa mga pagkatawag sa atin ng Diyos. Maybe you feel the weight of the mission in Matthew 28 natin. Maybe you feel the weight dun sa cost of discipleship. Maybe you feel the weight of the urgency of the gospel. And yet, here is the King. His heart in full display. At the very end, opening His arms to you and saying, "Come to me. I am not just your master, I am your rest. I am your peace, and I am your refuge." And church, I am telling you today, this is the heart of the King. Tumayo po tayong lahat at tayo manalangin.